Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Ah, sa hapong ito po ay literal po ang salitang pinagpala sapagkat sa ngayon po ay malakas po ang buhos ng snow dito sa Fukui, Japan. At natatabunan po ang mga daanan at mga kalye at mga bahay po ng ating mga kapatiran. Kaya po tayo po ay live po online sa lahat sa ngayon. Kaya magkakasama po tayo sa online worship ngayon. Bagamat online po ay live po ang ating lahat, pati po ang ating mga mensahe ay live po ngayon. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay may pamagat po na only God's way can produce the best. Nang ibig sabihin po, only God's way can produce the best in life. Na ito po ay makikita po natin sa aklat po ng Mateo, Matthew chapter 6 verses 19 to 34. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon. Kailanman, O Diyos, hindi po kayo nagmamaliw at kailanman, Panginoon, nananaig ang inyong kapangyarihan, ang katapatan ng inyong pag-ibig sa amin, na wala pong maaaring makahadlang, Panginoon, sa inyo pong panagtawag sa amin at sa amin pong pagdulog sa pananambahan, na anumang panahon, anuman ang mga pangyayari, ang kalooban mo po ang siyang magkakaroon ng kaganapan. Salamat po sa patuloy na pribilehyo na ikaw ay aming sinasamba, pag-ukulan man ng mataas na pagpapurit, pagsamba. Ialay ang aming mga buhay bilang buhay na hain sa inyong harapan. At patuloy po na magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Muli hinihingi po namin, Panginoon, ang inyo pong paghahari sa aming kalagitnaan, sa bawat kinaroroonan ng inyong mga anak, Panginoon. Maghari po ang iyong kalwalatian. Kaugnayin po ninyo ang puso ng bawat isa sa amin. At ipahintulot po ninyo na matanggap ng bawat isa ang mensaheng ninanais mo, Panginoon, upang sa ganon patuloy po namin matahak ang landas ng buhay na naayon sa inyong kalooban at palatuntunan para sa amin. Salamat po Diyos sa inyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Gaya po ng ating sinabi, ang ating po ang pamagat po ng ating aralin ngayon ay isa pong pagtalakay sa isang napakahalaga na lesson na nangingibabaw po ito sa mataas na kahalagahan sa buhay ng bawat isang nagnanais na makamit ang the best sa buhay na maaring idulot ng pansamantalang mundo na ating ginagalawan at hanggang sa walang hanggan. At ito po ay isang aralin na binigay po ng Panginoong Hesus bilang conclusion sa kanyang katuruan sa chapter 6 ng Book of Matthew. Kaya dito po makikita natin ang key verse na nasa verse 33. Ang sabi ay, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you." At upang magkaroon po tayo ng higit na malinaw at mas malawak na kaunawaan kung ano talaga ang nais ng Panginoon na itanim sa ating mga isipan at puso bilang mga totoong mananampalataya sa Kanya, ninanais niya na mabuksan ang ating mga mata sa katotohanan na karamihan po ng tao ay merong maling pananaw sa buhay na karaniwan po ay nakafocus sa makamundong mga bagay at sa mga makamundong kahalagahan. At dahil po dito, ay kinakailangan po nating i-cover po mula sa verses 19 hanggang 32 upang sa ganun po ay maunawaan po natin ang higit na mas malalim na layunin ng Panginoon sa pagbibigay niya ng kanyang
concluding teaching sa verse 33. Kaya po ang una nating titingnan dito, ang point number 1 po, the contextual background of the lesson. Kaya po ganito, kailangan makita natin yung buong background dahil nandito po yung konteksto kung bakit sinabi niya ang verse 33. Kaya po ang babasahin natin muna sa verses 19 hanggang 32. Sabi po dito, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Ang kasunod na verse, naputol tayo ron. No one can serve. The eye is the lamp of the body, so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Ang next verse, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. For this reason, I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, that they do not sow, nor reap, nor gather into barns, and yet your Father in heaven feeds them. Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add a single hour to his life? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you that not even Solomon, in all his glory clothed them himself like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will I eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Okay, doon na muna natin titingnan ito. Sapagkat ang mahalaga na titingnan natin ngayon ay yung background po mula sa verses 19 to 32. At dito, ang context po natin makikita sa background nito, letter A, is the pursuit of life in a worldly perspective is all about material things that people believe to be the essence of life and reason for living. Yun po yung binasa natin na mahaba from verses 19 to 21. Ano po? Ito yung hinahabol ng tao eh. Yung pananaw po ang pananaw sa mga material na bagay, sa mga kayamanan ng mundong ito. Para bang ang tingin ng tao, ito po yung mahalagang bagay lamang sa buhay. Parang ito yung tanging sangkap na kailangan sa buhay. Hindi na po natin kinakailangan i-discuss po yung mga example ng Panginoong Hesus dito, isa-isa, na i-detalye. Kasi po, very basic po yung mga example po ng Panginoong Hesus dito at self-explanatory. Ano po, yung isa-isa na yon. At kung maunawaan po natin mabuti, ito ang kadahilanan kung bakit nagbigay ang Panginoong Hesus ng
matinding warning patungkol sa maling pananaw sa buhay. At ito ay patungkol sa ah, puso na may matindi o masidhing hangarin para sa mga material na yaman. Ang mga tao po na ganito ang laman ng kanilang mga puso, sa totoo lamang, masakit mang sabihin, ay alipin ng makamundong mga bagay at alipin ng materialism na nag-ugat mula sa kasakiman at pagnanasa ng mapagnasang puso, mapagnasang kondisyon ng puso. Ito po yung pinagmulan nun eh. Kung bakit po gano'n, kaya makikita po natin, karamihan po ng tao, ganito ang nilalaman ng kanilang mga puso. At dito sinasabi ng Panginoong Hesus na walang kahit na anong bagay dito sa balat ng lupa na mananatili dahil ang lahat, ang bawat bagay na minimithi, ninanasa at pinananabikan ng tao ay sa isang kisap mata ay mawawala, mauuwi sa wala. At sinabi na po ito ni Haring Solomon long time ago sa aklat po ng Ecclesiastes o mga ngaral. Sabi niya, all is vanity. Ang lahat ay walang saysay. Na ito po, malinaw po nang ibig sabihin na ang lahat ng hinahangad ng tao, ang lahat ng hinahabol-habol ng tao sa material na sanlibutang ito ay hindi totoong magbibigay ng makatotohanan ng kahulugan ng buhay. Nang ang tangi dinudulot ay sense of temporary comfort and delight of the eyes and feeling. Pansamantala lamang, nakasiyahan ng mata, kasihan ng pakiramdam. Ngunit ang lahat ng ito ay maglalaho na parang bula. Tatangay ng hangin. At pagkatapos na maglaho ito, yung nakakamit natin sa bawat araw, ay patuloy pa rin na nandoon yung pagmimiti at pagnanasa ng tao. Yung desire ay paulit-ulit po yung desire ng tao na walang tigil. Ang kadahilanan, there is no real contentment or satisfaction on everything that the world offers. Walang makatotohanan ng kakontentuhan, walang makatotohanan ng kasiyahan mula sa lahat ng bagay na inahandog ng daigdig na ito. At ito po yung masaklap na katotohanan na bagamat lantad sa atin ang katotohanan ito, ay hindi po nababago yung mga desire ng tao. Letter B. The Lord's instruction. Ano po instruction ng Panginoon? Ang instruction niya, desire and work for what will last in eternity. At yun po yung verse 20 na binanggit po niya. Ang sabi ng verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Ito po yung nais ng Panginoon. Ito yung pag-ubusan natin ng panahon. Ito yung talagang pagtrabahuhan natin. Yung mananatili sa walang hanggan. At ito yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng tao, ngunit ito yung magbubuo at magbibigay ng katatagan sa ating buhay espiritual. At ito ang magdadala sa atin sa landas ng buhay na inilaan o ninanais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Itong nais po niya. At ito'y nagsisimula sa buhay na lubos na pagsuko kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at pagsisisi sa lahat ng kasalanan at pagre-rebelde laban sa kanyang kalooban. At yung action na ito ay magdadala sa atin sa kaunawaan at kaalaman patungkol sa kaparaanan ng Diyos para sa ating mga buhay at magkakaroon tayo ng kakayahan na
magawa ang mga bagay na naayon sa kanyang kalooban habang tayo ay patuloy na nagpapasakop ng ating mga sarili sa disiplina at pagsasanay ng Espiritu Santo. Ito po yung magaganap. At kapag ito po ay ginawa natin, ang mangyayari po ay magagawa na nating mag-impok ng kayamanan sa langit. Yung kayamanan na ibibigay ng Panginoon bilang gantimpala sa atin, at yung kayamanang ito ay hindi kailanman maglalaho, hindi kailanman mawawala. Dahil ito ay mananatili sa atin at siyang kasama natin sa walang hanggang kaharian ng Diyos at magbibigay sa atin ng walang kapantay na kagalakan, kaluwalhatian, at walang hindi kayang arugin ng kaisipan ng tao na uri ng buhay. This glorious eternal life is beyond the imagination of men. Hindi natin kaya na ma-imagine po the blissful and glorious life that is prepared for us in eternity. Letter C, the things that occupy your heart will show what you truly value most and will determine whether you belong to the kingdom of God or to this temporary world. Mahaba-haba po yan, pero totoo po yun. Pag lilinawin na natin mabuti ito, ganito po yung nais pa ipakita eh. Ano yung nilalaman ng puso mo? Ano yung nag-occupy sa puso mo? Dito malalaman kung ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos o ikaw ay tigarito lamang sa daigdig na ito na isang araw ay maglalaho. Kaya nga yung verse 21, sabi niya, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun ang iyong puso. Na kapag ito'y palalawakin natin ng kaunawaan, ang tao na kabilang sa kaharian ng Diyos ay magbibigay ng pinakamataas na pagpapahalaga sa mga bagay na mananatili sa walang hanggan. At ito ang kanyang itinuturing na totoong kayamanan. Sa kabilang dako, ang tao na tigarito lamang sa material na sanlibutan ito, ang kanyang higit na pinapahalagahan ay ang mga bagay dito sa mundo. At yung mga bagay na ito sa mundo na pansamantala, ang siyang nagahari, pumupuno sa kanyang puso. Yun po yung makikita natin pagkakaiba. Dahil itinuturing niya na mga material na bagay na nakukuha dito sa daigdig na ito bilang kanyang kayamanan. At kung yun ang tinuturing niyang kayamanan, ito nagahari sa kanyang puso, ito rin ang kanyang Diyos. Yun po yung masaklap, masakit na katotohanan, ngunit yun po ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sabi ron, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves with many grief. Kung source of all evil, so ang ibig po sabihin nito ay malinaw na siya ay alipin ng dyablo, masakit masabihin, at hindi siya pag-aari ng Diyos. Kasi ang kanyang dinidiyos ay ang mga bagay na pansamantala. Yung ginamit po sa ibang version kasi ay money, yung iba ginamit sa ibang version ay mammon. Yun po yung pinakita po sa atin dito. Ang ibig po sabihin nito ay ganito po. Hindi po ibig sabihin, binabalansi po ng Bible ang katuruan ng Panginoon, binabalansi ng mga katuruan. Kasi hindi naman ibig sabihin po dito ay pababayaan na po natin yung pangangailangan ng ating sambahayan. Yung pagpuprovide sa pangangailangan ng sambahayan. Kasi po sinabi rin ng 1 Timothy 5:8, ano po, itinuturo din sa atin ang balanse na kailangan din na tayo ay pangalagaan natin, pangangailangan ng ating sambahayan o paghandaan ang
future na binanggit din po ng Proverbs 6 verses 6 to 8. So, balance po ang Bible. Ang sinasabi lamang dito ng Panginoon ay ang concern dito ng Panginoon ay yung pagiging makasarili na isang maling kaparaanan ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay na ito ay pasok o bumagsak sa kasakiman at pagnanasa na nilalaman ng puso. Yun po yung punto niya rito. At kapag ang kasakiman at pagnanasa sa mga bagay-bagay na material, ito na po yung Diyos ng tao. Kung kaya't ang mga taong ganito ay alipin ng material na bagay at sila ay hindi tigalangit. At sa bagay nito, sa connection na ito, ang isang tao na inaalipin ng materialism ay nadiliman ang kanyang kaunawaan patungkol sa tamang landas ng buhay, sapagkat ang kanyang mga mata o ang mata ng kanyang puso ay walang tamang pananaw sa buhay. Ang kanyang kaunawaan ay nadiliman ng pagnanasa at kasakiman sa mga material na kayamanan na binanggit ng verses 22 at 23, yung kanina at tinatalakay. Kaya yung mga ganitong tao ay morally and spiritually blind. Bulag ang mga ganitong tao. Medyo po parang mahirap unawain, pero yun pong ibig sabihin ng verses 22 at 23. Basahin po natin. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is darkness? Medyo po medyo komplikado ng konti yung sulat po nito, ngunit ang talagang kahulugan po nito ay pag ang puso ng tao ay talagang inalipin ng materialism, nadiliman ang kanyang kaunawaan, nadiliman ang mata ng kanyang puso, wala siyang kaunawaan sa katotohanan, kaya't hindi niya nakikita ang tamang landas ng buhay. Kaya yung ganitong tao, gaya na sinabi natin, is morally and spiritually blind. Hindi nakikita ang landas ng walang hanggang kayamanan sa kaharian ng Diyos. Kasi ang focus niya ay yung desire of the flesh from temporary things na binanggit ng verse 21. Yun po yung masaklap na katotohanan. Letter D. God requires undivided heart for those who belong to His kingdom. Undivided heart na binanggit ng verse 24. Kaya ano po yun? Pansinin po natin mabuti, ito po yung ibig sabihin niyan . No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Hindi maaring hati ang pag-ibig sa Panginoon. Hindi maaring hati ang ating pananampalataya sa Panginoon. Yung binanggit po dito na salitang wealth ay mula sa original na Aramaic word na mamonia o mammon, na na-translate either money or wealth or property. Yung pong kahulugan nun. At dito, malinaw na sinasabi ng Panginoon na pinapaliwanag na niya na ang buhay ay hindi pa tungkol lamang sa choice between two treasures. Hindi pa tungkol sa dalawa lamang. Alin dito ang iyong iimpok. Hindi rito patungkol sa dalawang pananaw na kung saan nakatuon ang ating mga mata. Kasi po, merong higit na basic at higit na mas mahalagang choice na dapat gawin ng tao. At yun ay, sino ba
ang dapat nating paglingkuran? Whom are we going to serve? Is it God or wealth? God or money? Kasi po dito yung God at saka ang Diyos at ang salapi po ay inilalarawan po rito hindi hindi employer na pinaglilingkuran, kundi nilalarawan na nagmamay-ari sa alipin, slave owner. Kasi ang tao ay maaring nagtatrabaho bilang isang employee ng kanyang employer, ngunit yung paglilingkod sa Diyos o sa kayamanan ay isang slavery. Sino talaga ang iyong paglilingkuran? So it's either you are a slave of mammon or wealth, or you are a slave of God. At hindi maari na dalawang Panginoon ang nagmamay-ari sa isang tao. Ang isang alipin ay pag-aari lamang ng isang Panginoon. Kaya kung ang Diyos ay Diyos, siya ay dapat paglingkuran ng siya lamang, hindi maaring hati, hindi maaring hindi maari ang hating devotion. Siya lamang dapat paglingkuran, sa kanya lamang ang buong buo ng ating puso. Kaya po yung madalas na nababanggit ko noon, if God is not God of all, He is not God of all. He is not God at all. Ulitin po natin, if God is not God at all, or if God is not God of all, He is not God at all. Kung ang Diyos ay hindi Diyos ng lahat ng meron ka, hindi siya tunay na Diyos sa iyong sarili. Kaya any attempt of divided loyalty or partial commitment to His Lordship is plain idolatry. Ito po yung masaklap. Maraming tao po ang nagsasabing sumasamba sa Panginoon, na naniniwala na napalataya sa Panginoon, ngunit ang kalahati ng kanilang puso ay nakatuon sa mga bagay na nasa sanlibutan o yung mga material na bagay at ginagamit ang pangalan ng Panginoon o tumatawag sa Panginoon upang makamit nila ang mga bagay na gusto nila sa daigdig na ito. At sa ganong kalalagayan po, hati ang puso. At kung hati ang puso, sinasamba ang Panginoon, sinasamba material na bagay, hindi po totoong pagsamba. And this is idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi natin namamalayan na napakaraming mukha ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya po, yun yung masaklap na katotohanan. Ang Diyos po, God, is not God whose main function is just to provide. Yan po yung problema ng tao eh. Ang tingin ng ibang tao, ang Diyos, akala ay ang gawain lang ng Diyos sa ating buhay ay mag-provide ng lahat ng ating mga kailangan, ng ating mga ninanais. Hindi po. Kasi God is Almighty God who is and who has the full control and sovereign authority over everything in our life. Almighty God siya. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang may hawak sa ating buhay. Siya ang may lubos na kapangyarihan sa lahat ng bagay sa ating buhay. Walang matitira. At ito po yung problema, maraming tao po ang hindi, are not even aware na ito yung primary reason, pangunahing kadahilanan kung bakit marami po ang problema ng mga tao na nagsasabing nananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus. O yung mga taong tinatawag lang ng mga sarili nila na Kristiyano, ngunit maraming problema sa mga bagay-bagay. Kasi po, ito po yung hati na puso. Kalahati sa Diyos, kalahati sa material na bagay. Kung ganun po, hindi siya tunay na Diyos sa buhay ng isang tao. And that is idolatry. Hindi totoo. Hindi makatotohanan. At dahil dito, sala-salabat ang problema ng tao.
Masaklap na katotohanan, ngunit siyang katotohanan. Letter E, God requires uncompromised trust. Ito po yung binanggit ng verse 25 to 32. Malinaw na malinaw po dyan, ngunit hindi natin binibigyan ng pansin. Kasi po, ah, pansinin po natin yung pagkakasabi rito. Ano po? Napakasimple po ng paliwanag ng Panginoon Sus. Ah, sobrang napakadaling unawain po. Ngunit, hindi isinasa puso ng tao. Sabi niya, for this reason I say to you, do not be worried about your life as to what you will eat or what you will drink, nor for your body as to what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, and that they do not sow, nor reap, or nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not worth much more than they? And who of you, by being worried, can add single hour to his life? And why are you worried about clothing? Observe how the lilies of the field grow. They do not toil, nor do they spin. Yet I say to you, that not even Solomon in all his glory clothed himself like one of these. But if God so clothed the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the furnace, will he not much more clothe you, you of little faith? Do not worry then, saying, what will we eat, or what will we drink, or what we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things. Tingnan po natin mabuti. At dito po, pag sinabi pong uncompromised trust, hindi po hati, hindi na ikukompromiso yung ating totoong pagtitiwala sa Panginoon na tayo ay nananalangin pagkatapos nagdududa tayo na ibibigay pa ng Panginoon yung ating pangailangan. So, ibig po sabihin, hindi totoo. Ang ibig sabihin ay worried pa rin tayo, nag-aalala pa rin tayo. Kaya po, isang napakahalagang patunay ng pagkakaroon ng makatotohanang pananampalataya sa Diyos ay yung pagkakaroon ng lubos-lubosang pagtitiwala sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan at kalooban patungkol sa lahat at bawat aspeto na at detalye ng ating buhay. Lahat-lahat, nagtitiwala tayo ng lubos-lubusan sa Kanya. Isipin na lamang natin na siya ang Diyos na lumikha sa atin at para sa kanyang layunin na binanggit ng Colossians 1:16. Kung kaya't walang kadahilanan na hindi natin may pagkakatiwala sa kanya ang ating buhay. Na hindi natin magpakatiwala sa kanyang perfect will. Walang kadahilanan upang sino man sa atin ay hindi magawang maipagkatiwala ang lahat ng bawat maliliit na bagay sa kanya. So kung lubos-lubusan, walang duda, walang pag-aalinlangan yung ating pagtitiwala. Walang dahilan upang tayo ay magkaroon ng worry o alalahanin. Maging sa ating mga concern para sa ating mga sarili, sa ating physical na kalalagayan, at maging sa ating buong pamumuhay dito sa lupa. Hindi yun ang ating concern. Kasi alam niya, sabi niya, alam niya lahat ito. Kaya hindi ito yung pangunahin na hinahabol-habol ng tao. Hindi ito yung pangunahin pinagkakaabalahan ng tao. Yun po yung nagiging problema na hindi makita ng tao. Kaya maraming tao nananalangin ng kanilang pangangailangan at matapos malangin ay nag-iisip kung sino ang tutulong sa kanila. Then, sa ganung kalalagayan, hindi totoo na nagtitiwala sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano ang nababaon sa utang. Kaya maraming Kristiyano ang kumakagat maging sa 5-6 o kung ano-ano mga kaparaanan. Sapagkat ibig sabihin ay sobrang worried sa mga pangangailangang material. At yun ang hindi natin nakikita.
na sa totoo lang, karamihan ng ating worries ay hindi naman pangangailangan. Kundi ang lahat ng ito ay extra sa buhay na ang tingin natin pangangailangan. Kaya dito sa verses 25 to 31 na ating binasa kanina, ay nire-rebuke ng Panginoon yung mga nagsasabing naniniwala sa Kanya na sobrang worried, sobrang nag-aalala dahil sa kanilang mga concerns, sa kanilang pamumuhay dito sa lupa. Samantalang, ito yung concern ng Diyos eh. Hindi natin concern. Yung ating pinagkakaabalahan na pinag-uubusan ng worries, ay hindi natin dapat worries, kundi ito'y worry ng Panginoon. Siya may concern doon. At yun ang hindi natin nakikita. Kaya yung ganitong attitude ng tao ay malinaw na patunay na hindi siya totoo nagtitiwala sa Diyos bilang provider ng lahat ng bagay. Sa totoo lamang po, bago nilikha ng Diyos ang tao, nilikha na niya ang daigdig na ito na napakaganda at inilagay na niya ang lahat ng pangailangan ng tao. Na ang gagawin na lamang ng tao ay puntahan na lamang kung nasaan yung kanyang pangangailangan na yun dahil nandito ng lahat. Kahalintulad ng binanggit niya sa kanyang example na ang Ama sa Langit ang nagpapakain sa mga ibon, sa impapawid. Ang gagawin na lamang ng ibon ay lumipad at hanapin kung nasaan yung pagkain na yun. Ngunit nandyan lang, hindi nawawala. Provided sa lahat ng nilikha niya. At dahil sa andaigdig na ito ay nasa pansamantalang kamay ng dyablo, ang mga tao po ay nalilinlang sa pamamagitan ng masamang mga kaparaanan ng dyablo at ang kanyang ginagawa ay inililigaw ang atensyon ng tao patungo sa mga concerns ng kanyang laman at sa mga bagay na material sa lupa. Ngunit, yung mga totoong nananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay inaasahan na mayroong lubos-lubosang pagtitiwala sa sovereign power and will. Walang kapantay na kapangyarihan at kalooban ng Diyos sa lahat, sa kanilang mga buhay at sa bawat maliliit na detalye ng ating alalahanin sa daigdig na ito. Hindi tayo. Ginawa nga niya tayo. Ngunit dahil ang tao ay nagpasakop sa mapanlinlang na gawain ng dyablo, ang tao nawalan na ng tamang kaunawaan sa buhay at naging kaabalahan na yung paghahabol, pagsusumikap sa mga bagay na kailangan niya. Yung mga bagay na pinagsisikapan ng tao, sa totoo lang, kaligayahan, kapayapaan, kasiyahan, kakontentuhan, at fulfillment o katuparan na nababatay sa pananaw na makamundo. Yun po yung problema. Dahil deceived na po ang kaisipan ng tao. Kaya karamihan, maging sa mga nagsasabing sila nananampalataya sa Diyos, ay sa totoo lamang kung masaklap man sabihin, malungkot man sabihin, ay nawalan ng makatotohanang pagtitiwala sa Diyos. At dahil nawalan ng makatotohanang pagtitiwala sa Diyos, sila na ang umako sa mga responsibilidad at mga gawain na habulin, pagsumikapan ang mga bagay na inakala nilang kailangan nila. Sila na lahat ang gumagawa na ibig po sabihin ay ipinagsasawalang bahala o binabaliwala ang maaring kayang gawin ng Diyos para sa kanila. Hindi po ibig sabihin ito ay katamaran, kundi ang punto puro ni, what?
Ano ba ang umaako pa sa iyong puso at isipan na pinagbubuhusan mo ng lahat? What is it that occupies your heart and your mind and your efforts in life? Ito yung mga bagay na pangangailangan po. Kaya lahat nabubuhos, kaya ang Panginoon taken for granted. Ang Panginoon para na lamang ay taga-approve o taga-bigay ng kanilang gusto. Kaya dito makikita natin, faith and total trust in God has already been compromised. Hindi na po naging makatotohanan na nagtaksil tayo sa Panginoon. At dahil na compromise ang totoong pananampalataya, hindi na po nai-enjoy ng tao ang kapayapaan ng Diyos. Hindi na na-enjoy ng tao ang kakontentuhan at katuparan ng mga bagay na nais ipagkaloob ng Diyos. Dahil yung relasyon sa Panginoon ay hindi na po lubos-lubusan. At yun po yung masaklap. Yung relationship sa Panginoon ay hindi na po maayos at nawawalan na tayo, nahahati ang puso sa mga worries ng mundo. Kaya po, ang masaklap, malungkot na resulta ng pagkawala ng totoong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay, yung verse 32 po, masaklap kasi inihalin tulad na ng Diyos ang tao sa mga pagano. Kasi sabi niya sa verse 32, for the Gentiles eagerly seek all these things. Ano pong ibig sabihin? Kahalintulad na kayo ng mga hintil, kahalintulad kayo ng mga pagano. Sino yung mga pagano? Yung mga taong walang Diyos o hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kasi nga, hindi na makatotohanan yung ating pananampalataya. Hindi na makatotohanan yung pagtitiwala sa Diyos. At ito yung katotohanan ng tao, trabaho ng trabaho ng trabaho, dahil sa pag-aakala nakakapusin sa kapangailangan at ipinagsasawalang bahala ang relasyon sa Diyos. At yun ang hindi nakikita ng tao na malungkot na katotohanan sa kanyang buhay. Nakalimutan ng tao na ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Nakalimutan ng tao na ang nagbigay ng katawang ito ay ang Diyos. At ang sabi niya, dapat alam naman natin na ang buhay at ang katawang ito ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at inumin o damit. Ngunit, parang hindi natin pinapahalagaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Kaya sabi niya, hindi ba kaya ibigay ng Diyos lahat siya, pangailangan na yan. Binigyan ka nga ng buhay, binigyan ka nga ng katawan Bakit hindi niya kayang ibigay lahat? Kung kaya't, complaining or worrying about all other things is tantamount to loss of faith and misguided direction along the journey of life. Nagrereklamo tayo, nag-worry tayo na masyado sa ating mga kailangan, ibig sabihin po, nawawala yung ating pananampalataya. At nalilihis tayo ng landasin sa landas ng buhay. Ganun lamang po kasimple. At yun ang masaklap na katotohanan. Kaya ang mga nagsasabing sumasamba sa Diyos, hindi makatotohanan ng pagsamba sapagkat sumasamba dahil lamang sa kanilang pangangailangan. Hindi dahil siya sa tinuturing na siya ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat at nagmamay-ari ng kanyang buhay. Again, the sad result, ang malungkot na resulta ng lahat nito, wala ng kapayapaan sa isip at wala ng kapahingahan
ang kaluluwa ng tao. There's no more peace of mind and rest for his soul. Masaklap ngunit makatotohanan. Point number 2. The Lord's command of paramount importance. Bakit? Yung verse 33, ito na po, yung pinaka-keyword natin. Ano po? Sabi niya, but seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be added to you. Ito po yung main point ng ating topic ngayon na ginawa ng Panginoon na concluding lesson para sa bawat tao na nagnanais na totoong mamuhay o mamuhay ng lubos-lubusan. Hindi lamang sa pansamantalang daigdig na ito, kundi hanggang sa walang hanggan. Maging malinaw po sa atin ito, na ang ibig po sabihin nito, hindi lamang sa temporary world na ito, but until eternity. At ito ay dapat nating ituring na pinakamahalagang takbuhin natin. This should be considered as the most important course of man in the journey of life of man. Sa ating lakbayin, ito po yung pinaka-importante. Dahil ito yung dapat nating nilandas sa tahaking dahil po ito yung design ng Diyos sa atin. Yung makamit natin ng lubos-lubusan ng kanyang layunin para sa atin. Pagkatapos na ang tao ay bumagsak sa kasalanan, ninais pa rin ng Diyos na makamit natin ang pinakamabuti para sa atin. At magaganap lamang ito kung ang ating number one, ating pangunahin na pagsisikapan sa buhay ay ang kanyang kaharian at ang mabuhay sa kanyang katuwiran. Kaya po yung mga naniniwala at nakakaalam na sila'y kabilang sa kaharian ng Diyos, at maging yung mga taong hindi nakakaalam ng kanilang kalalagayang espiritual ngunit nagnanais na makamit ang the best na maibigay ng buhay na ito, dapat babaguhin ang mga bagay na hinahangad nila sa buhay. Dapat ito ay palitan nila ng goals of greatest significance. Yung mithiin nila, ano ba ang pinakamahalaga? Una, na may kinalaman po rito sa verse 33 na ito, una, letter A, is to seek first the kingdom of God. Ano po? Ito po, first, to desire above all to enter into it. Ito, ibig sabihin mo, seek first His kingdom. Ano? Yung ay makapasok sa kanyang kaharian. Paano po? By surrendering to the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ito yung unang hakbang. Bakit po? Sapagkat binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pagitan ng kanyang dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At dahil binayaran niya lahat ng ito, matapos tayo magsuko, pagsisihan ang kasalanan at magpasakop sa lahat ng kanyang kautusan at mamuhay ayon sa katuruan mula sa kanyang salita. Ito yung unang hakbang. Pangalawa, letter B. Find out His very purpose for your life and pursue it. Tuklasin mo, alamin mo, ano ba yung layunin niya kung bakit kanya binuhay. At pagkatapos, ito yung hangarin mo na maisakatuparan ng buong katapatan. Maging sa kabila ng lahat ng mga hirap at pasakit na maari mong maranasan sa buhay.
Maging malinaw po para sa bawat isa sa atin ang katotohanan na ang kautosang ito ay hindi nangangahulugan po na idaragdag ng Diyos sa ating buhay yung mga bagay na hinahangad natin sa daigdig na ito. Dito po nagkakaroon ng mali ang maraming Kristiyano na inaakala yung all these things shall be added unto you ay yung mga bagay ng sanlibutan na ito. Hindi po nangangahulugan na doon lamang, doon sa mga ninanais natin, ninanasa natin dito, kundi salip. Ito yung mga bagay na makatutulong upang maisakatuparan natin ang layunin ng Diyos. Kailangan po natin maunawaan na kapag ang perfect will lang ng Diyos at ang kanyang totoong layunin sa ating buhay ay may sakatuparan, doon lamang po na totoong mai-enjoy natin ang regalo ng buhay dito sa lupa at hanggang sa walang hanggan. Doon lamang mangyayari po yun. So, ano yung sinasabi natin? Hindi tayo nakafocus sa mga bagay na material dito sa lupa lamang. It is from here until eternity. So, yun po yung maliwanag na bagay. Letter C, be an instrument of God in giving glory and honor to His name. Maging instrumento tayo ng Diyos. Tayo kasing ginamit niya. Parangalan siya at bigay ang kalulatan sa kanyang pangalan. Pagdating ng katuparan ng kaharian ng Diyos, in the accomplishment of His perfect will, sa buhay ng lahat ng kanyang mga anak dito sa lupa, bilang paghahanda sa walang hanggang buhay sa kaharian ng Diyos. Kaya dito pa lamang, tayo po ay parangal na sa kanyang pangalan. Dito pa lamang sa lupa, ay ginagawa na natin ang lahat ng dapat natin gawin upang ang ating buhay ay magbigay ng parangal at kalwalhati sa pangalan ng Panginoon. Dahil kapag ginagawa po natin ito, mapapabilis po ang katuparan, kapuspusan ng kaharian ng Diyos upang tayo ay mahanda sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya po, ito yung primary essence of prayer. Maalala po natin, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Yun po yung primary essence of prayer na itinuro ng Panginoon. Kaya ito po yung mahalaga na bahagi ng seek first His kingdom and His righteousness. And letter D, pursue a life of righteousness in Christ by full and total submission to His will, even if it costs you everything. Mahaba po, ngunit napakahalaga na buuin po natin. Kailangan isulong natin, kailangan pagsumikapan natin ang matuwid na pamumuhay kay Kristo at lubos-lubusan ang pagpapasakop sa kanyang kalooban. At ang pagpapasakop sa kanyang kalooban ay tiyak po, may mga kapalit. Meron tayong mga isasakripisyo sa buhay nito. Kasi po, we've got to remember this. Great is the cost of following Jesus, because life in Him is the greatest and ultimate goal of our existence on earth and in eternity. Kaya po, ang sumunod kay Kristo ay hindi laro. Kasi, ang sumunod sa Kanya, marami tayong iwawagsi, aalisin, na hindi kalugod-lugod, hindi karapat-dapat. At kinakailangan gawin ito sapagkat ang nakalaan sa atin ay ang ultimate goal ng buhay ay yung buhay natin na sa walang hanggan. Kaya po, walang kapantay yun. Kaya kahit na ano, handa nating ipalit. Kahit ang buhay pa natin. Sapagkat ang buhay natin sa lupa ay pansamantala. At pagkatapos ng buhay na ito, wala nang mahalaga kundi ang walang hanggan. At ang walang hanggan, alin lamang sa dalawa. Ang totoong mananampalataya kay Kristo ay sa walang hanggang kaharian. At ang mga peke
o hindi makatotohanan ng pananampalataya ay sa walang hanggang dagat-dagatang apoy. Letter E, submit your life to the process of sanctification and discipline of the Holy Spirit. Ayan. Pag sinabi pong ganito, ang kahulugan po nito, kahit na ito ay magdulot ng pagdurusa, struggles natin sa paglaban o pakikipagdigma natin sa luma nating katauhan. Laging merong struggle because of persecution, because of contradiction to the ways of this world, and trials of all sorts. Lahat na ng uri ng pagsubok maaaring dumating sa atin. Ang buhay natin ay salungat sa kalakaran ng sanlibutan. Kaya yung process of sanctification, yung pagpapabanal sa atin, ay marami tayo talagang sasagupain ng mga problema rito sa lupa. May mga digmaang spiritual at maging physical kung minsan. Ayan po yung totoong mangyayari sa atin. Kaya po itong isang katotohanan na kinakailangan po natin maunawaan. Sa sandali na gumagawa na ang Diyos sa ating buhay upang tayo ay hubugin ayos sa kanyang wangis at anyo, tiyak may daraanan tayong pagdurusa at kahirapan. At ito po yung tiyak na manggaganap sa atin. Dahil po, yung ating lumang katauhan ay kabaliktaran ng kabanalan ng Diyos. At hindi lamang po yun, ang anumang pagdurusa ng ating daraanan ay palatandaan din ng katapatan ng Diyos sa atin upang sa ganon, ito yung paraan niya, upang ma-accomplish kung ano yung the best na plano niya para sa atin at layunin sa ating buhay. Kaya po talaga may daraanan. Marami po sinasabi ng Bible patungkol dyan, ngunit tutungo lamang po tayo sa isa. Romans chapter 8, verses 17 to 18. At itong sabi po niya, and if children, heirs also, heirs of God, and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. So wala tayong takot. Ano po? Hindi maaari ihambing talaga. Ibig sabihin, konting-konti lang yung pagdurusa na yan. Kaya walang dapat ikatakot. And last, letter F, entrust the future in the hands of God. At ito po yung panghuling verse na sinabi. Magamat napakasimple po ng panghuling verse na binanggit ng verse 34, ay ito rin po yung kahulugan nun. Sabi po na verse 34, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Yung pong parte yun, each day has enough trouble of its own. Ibig sabihin nun, for tomorrow will care for itself. Sagot tayo ng Diyos. Kung tayo nagtitiwala ng lubusan sa Kanya, ginagawa lamang natin yung mga pinagagawa niya, sagot ng Diyos ang ating bukas. Kung ano yung nandito ngayon, sapat-sapat na yun. Kaya, again, there is no reason to worry or to be concerned about tomorrow. Walang dahilan. Sapat-sapat na yung problema sa araw nito. Yung pagbuworry kasi ay patunay na ang tao ay may napakaliit na pananampalataya sa kayang gawin ng Diyos. Hindi natin kayang ma-imagine ang kapangyarihan, ang lawak na kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng maliitin. And so, as last huling habilin, as we care each day for the things that God has entrusted to us, God in return, our Heavenly Father, cares for our daily needs.
habang tayo ay abala na gumagawa ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating gawin, ang ating Ama sa Langit naman ay magiging abala upang ihanda, idulot ang ating mga pangangailangan. That makes life on earth peaceful, blissful, and enjoyable in the presence of God. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Salamat po, aming Ama. Luwalhatiin ka sa kaitaas-taasan, aming Diyos na banal. Panginoon, patawarin po ninyo kami na kami po na nagsasabing nananampalataya sa iyo. Kami po na nagsasabi, Panginoon, na lubos na nakasandal sa inyong kapangyarihan, ay may mga pagkakataon na kami po ay nag-aalala sa bukas. Patawarin po ninyo kami na nalilihis po kuminsan ang aming pagtitiwala at napupunta sa mga bagay o sa ibang mga tao sa halip na sa iyo lamang. Turuan po ninyo kami, Panginoon, na maging sentro ng aming mga hangarin at layunin ay ang iyong kaharian. At mamuhay ng matuwid kay Kristo Jesus. Tulungan po ninyo kami na lubos na ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Ngunit turuan din po ninyo kami na amin pong isagawa din sa katuparan ang aming bahagi sa katuparan ng iyong mga layunin at naisin. Na hindi po kami magiging tamad, ngunit hindi rin po kami sasaklaw sa mga bagay na dapat mong gawin para sa amin. Tulungan po ninyo kami na ang focus po ng aming mga puso at isipan ay ang iyong kaharian at ang mga bagay pinagagawa po ninyo sa amin. Turuan po ninyo kami na magkaroon ng lubos na kapayapaan at katiwasayan ng puso at kaisipan sa inyong mga kamay. Turuan niyo kaming ilagak namin sa inyong lahat. Lord God, increase our faith. Alisin po na ninyo sa amin ang aming takot at agam-agam sa mga bagay na hindi pa po nangyayari sa kinabukasan. At turuan po ninyo kami na matutunan at magtiwala na ang bukas ay nasa inyong mga kamay lamang. Wala po sa amin. Salamat po, Ama. Increase the faith of your people, Lord God, that in every detail of our life, we may give glory and honor unto your name. Father, we thank you. At muli po, Panginoon, sa inyong mga kamay po amin pong inilalagak. Ang buhay ng inyong mga anak, patuloy po niyo silang samahan sa lakbayin ng kanilang buhay. At bigyan po ninyo ng kaganapan, Panginoon, ang pinakamabuti mong layunin. Maghari po kayo sa bawat tahanan. Gabayan po ninyo ang iyong mga anak. Tanglawan niyo ang landas sa kanilang tinatahak. Na walang sino man po na malilihis ng landas. Bagkus tataluntunin ang makipot na landas patungo sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you all.